Hi, good afternoon. This is your Kabagis and welcome back to Kabagis Vlogs. For this video, I just want to highlight this kasi I receive a lot of comments and even personal messages that they really wish to start raising pigs. They really want to start pag-alaga ng mga fatteners. However, they want to do it right and they want to start in a smart way. So itong video mga kabagis ay para to sa inyo. So i-explain ko yan. But before anything else, kung first time nyo pa lang sa ating YouTube channel or napadaan ka dito sa ating YouTube channel, please do consider subscribing our YouTube channel mga kabagis. At huwag kalimutang mag-like at mag-comment kayo right after yung matapos yung ating upload. Let's keep on watching. Just to let you know, mahal ngayon yung ating live weight as well as our carcass or ration. No? Ang ration ngayon is na 220 na per kilo at yung live weight naman is nasa mga 170 to 180. Depende na yan kung ano yung pagkakasunduan ninyo sa kukuha ng live weight. But normally, I always do carcass o ration kasi mas tingin ko mas malaki. May difference konti pero mas okay siya i-compared sa live weight. Now, going back to the topic na gusto nating magsimula and we want to do it right and we want to come up with a good result. No? Kasi may mga nag-attempt na before, however, talagang lugi sila right after nilang mabenta yung kanilang mga fatteners. Now, just to let you know mga kabagis, ang ating mga fatteners ngayon ay dalawa na lang at kukunin yan bukas. And then we're also having another set of fatteners. Tatlo pa rin kasi nga meron tayong limit sa area namin. Na tatlo lang talaga yung pwede nating alagaan. And at least meron tayong maalagaan kaysa wala talaga. No? But maybe, I don't know kung last batch na yung darating na yung tatlo. But hopefully hindi. Okay. So, going back to the idea mga kabagis, no, to do it right, at to come up with a better result this time is to start mga kabagis with better piglets, no? So to let you know, yung heads up ko pala sa kukunan ko ng aking piglets, tatlong piglets this Sunday, or I know Sunday daw or next Sunday pa, I don't know kung kailan yan, but ang heads up ko talaga sa kukunan ko ng piglets mga kabagis is at least 10 kilos above bawat isa. So this time I really want to start na tag 10 kilos above yung bawat piglets na makukuha ko. Kasi I know that in a short period of time, makuha natin yung gusto nating timbang na at least 60 kilos or above, no, 60 above in a 2 months and few days na ibenta natin. Kasi ako nga, na pag-isip-isip ko na hassle talaga yung paabutin ko ng 3 months to 4 months yung alaga ko, given na napakamahal na yung feeds ngayon at napaka-hassle sa atin yung ating effort, yung time sa paglilinis, sa pagpapakain, araw-araw, extended yan 3 to 4 months. And then we end up na parang naglalaro ka lang kasi parang nabalik lang yung puhunan mo at pagod mo. Walang talagang tinatawag natin na profit doon. Kasi naabutan ka rin sa idea na or sa situation na bumaba na naman yung presyo ng karne or yung kuha nila sa ating mga baboy. So, we need to think really smart mga kabagis when it comes to doing this kind of business, no, sa pag-alaga ng fatteners. Correct me if I'm wrong, no, ang ginagawa natin dito mga kabagis is just some sort of suggestions and practices na ginagawa ko. So, masasabi ko talaga na I'm always observing and I'm always making it sure na at the end of the day, either 2 months man yan, 3 months man yan, or 4 months man yan yung ating mga inalagaan, at the end of the day, we really need to make sure na may profit pa rin tayo kahit paano. For me, kung 2 months ang ating target, or 2 months and few days, ibenta natin, and then we still have the profit, then it's a good business. Whereas, 3 months ka, 4 months ka, matagal nga, and then wala kang masyadong nakuhang profit, then that's a bad one. So, doon tayo mag-focus sa good, no, sa good na pamaraan. And then, ang gusto ko rin i-highlight mga kabagis is yung idea na
hindi porket ginawa ito ng ating kapitbahay na ganyan katagal or ganito yung pagkain nila, is ganoon na rin yung ating susundin habang nakita naman natin yung resulta, no, ng ating papapakain. I know that we are really observing and we're trying to make sure na lahat ng mga pinagagawa natin sa ating mga fatteners ay makabuluhan, at the same time maganda yung kalabasan once ibenta natin. And that's the reason why I am telling you that the first thing that you need to do once mag-start ka is to start with quality piglets. With that quality piglets na sinasabi ko, at least 10 kilos above, talagang i-highlight ko talaga yan, 10 kilos above. And of course, when you say quality, maganda yung pangangatawan, walang mga sakit. So ganun yung mabigat, 10 kilos above, that's what we call quality piglets. No, maraming mga criteria to say na quality yung piglets na receive ko. Unang-una, yung timbang. Pangalawa, walang sakit. Pangatlo, magandang lahi. No, yung breed, yung sinasabi ko. When you say breed kasi, for me ang maganda talaga dyan, kung breed yung pag-uusapan, yun yung ang masasuggest ko. Kasi maraming nagtatanong din. Ang masasuggest ko dyan mga kabagis is we really need to find source, yung pagkukunan natin ng mga piglets na subok na. Yung talagang nasubok mo na talagang maganda yung lahi at klase yung mga piglets nila. I cannot say na durok or large white or ganito, ganyan, kasi I'm not that expert, no? When I say quality, doon ka sa subok na source na pwede mong pagkukunan. And if you want to dig more information about it, kung anong klase, then ask that to that specific person na pinagkukunan mo sa mga piglets mo. Kasi again, I don't want to act like I know everything when it comes to breed, no? But ang sabi ko sa good breed talaga or maganda is yung pagkukunan mo is maganda talaga yun, subok na talaga, at makita mo sa mga mismong inalagaan nilang mga fatteners and mga gilt na nandun. Makikita mo talaga yan. And talagang kung gusto mong ma-emphasize pa lahat sa'yo, maintindihan mo pa din asset, i-ask mo yan doon sa mismong tao na nandun sa or may-ari talaga ng mga piglets na kukunin mo. So I hope clear yan mga kabagis. And the second thing that we need to consider mga kabagis, no, to start it right and to come up with good result is our feeds, no. When I say feeds kasi, ang dami kong mga experiment, ang dami ko rin mga pinanood ng mga videos before for me to come up with quality feeds, na nasabi kong quality feeds. But to be honest with you, pare-pareho lang lahat. Okay? Pare-pareho lang lahat kapag pure feeds yung ginagamit mo. Where, of course, mas angat yung mga premium talaga, or mga feeds na mamahalin, kasi for sure, yung mga feeds na yun is talagang maganda ang resulta. But when you say silang lahat is the same lang yung mga presyo, no? Doon ka makabagis sa mayroon at least na mga difference na masasabi mong tipid ka at profit mo pa rin, and then the same pa rin yung resulta. So anything na pwedeng magamit mo na feed sa inyong area, ikaw na bahala to understand and i-observe mo kung saan ka doon makatipid, and then gagawa ka na lang ng strategy mo kung paano mo ipapakain sa mga baboy mo. I'm pretty sure na maraming nag-question regarding sa pagkain natin, kasi nga in a span of 2 months and few days, makukuha mo talaga yung magandang resulta sa bigat ng baboy at laki ng baboy mo kung gawin mo sa pagkain mo na ito, yung ginagawa ko nga, na pakainin ko talaga yung baboy hanggang kaya nilang ubusin yung feeds. Hindi naman sa ino-overfeed ko sila, but I have to make sure na kumain sila ng gusto nilang maubos sa that certain period of time na meal nila. So kailangan kong ipaubos talaga yung gustong ubusin ng baboy. So kung sukat ko that time, no, so for example, starter, ang sukat ko that time na pang-umagahan nila is half kilo. But in that certain day na pinakain ko sila, in-observe ko, ang half kilo makabagis is mabilis lang naubos. And then makita mo sa kanila na parang nakulangan pa, din magdagdag ka ulit ng mas, for example, 1/4 na lang. Ang dagdagang 1/4. And then kung maubos pa rin nila, ang tingin mo talagang ano na talaga, yung
wala nang tira, then mag-add ka ulit ng konti hanggang sa mapansin mo na yun na talaga yung maubos nila. So yun yung ginagawa ko in a short period of time, and that's the reason why mabilis kong mapalaki at mabilis kong mapabigat yung mga baboy ko. And of course, kasi nga short period, yung mga idea kasi ng mga long term na pagkain like 3 months, 4 months, so short term mo yun in a way na magawa ka talaga ng paraan na talagang effective for you na maano sa baboy mo. Kasi kung ilimit mo kasi na 1 kilo or half kilo lang, tapos tuloy-tuloy na yan hanggang sa maubos yung, di ba, parang kumbaga you're expecting something sa baboy nung mo nabibigat, pero dun sa pagkain mo may limit na nililimit mo sila. Kasi nga ang ginagawa ko is 2 months at mahigit lang yung bentahan ko, and this is like my second batch na ginagawa ko yan at effective naman. So yun lang yung pagkain na ginagawa ko. Sa mga nagtatanong na ano yung feeding guide, again, ulitin natin ang ginagawa natin sa first 15 days. Yun yung pagkain ko is pre-starter, may halong booster feeds. Yung booster feeds is 1 kilo bawat isang baboy. Now, ipaubos natin yan in 15 days mga kabagis. And then i-observe natin in 15 days kung ilang kilo ng pre-starter ang makaya nila. Sa akin, makaya nila 10 to 15. I don't know sa inyo kung makaya nila yung ganun na dami na feeds or mas konti lang tong feeds na nasabi na mention ko, bas marami ang maubos sa inyo. Then it's up to you to observe. No? Yun lang talaga yun. Yung pakain talaga natin is we have to make sure na tayo mismo yung mag-calculate at tayo mismo yung mag-observe dyan. Hindi yung dami sa naubos sa akin, you have to expect na dami din yan, dami kadami yung maubos sa inyo. Iba't ibang klase kasi yung mga inalagaan natin na feeds. One thing na gusto kong ma-emphasize lang is I have to make sure na busog sila. No? Na ubos nila yung gusto nilang ubusin. That 15 days, of course, huwag kalimutan yung vitamins and purga. So vitamins naman, ang gamit ko is Norovet intramuscular, meaning ini-inject ko talaga yan. And then yung aking pampurga naman, sa first nilang purga, pwede kong gamitan ng Ivermectin, which is i-inject din, or Latigo 1000. Depende na sa inyo kung paano yung pampurga ninyo. So after that, mag-starter feeds ako in 30 days. Starter feeds natin mga kabagis, again, I cannot say na ganun karami yung ubusin sa isang baboy. Kasi nga, this is some sort of short period na pagkain. So, depende talaga yan paano ninyo laruin yung 30 days nila na ma-make sure ninyo na palaging enough sa baboy yung bawat kain nila, na yung todo, meaning yung anong kayang ubusin ng baboy din, bigay mo. Ganun yung setup natin mga kababoy sa starter na 30 days na pagkain. Okay? Yun yung ginagawa ko, and it works for me, kaya naabot ko yung mga ganong klaseng mga timbang. And it's sad to say, no, kasi may marami din tayong na-observe na nagba-vlog din na mga nagbebenta ng mga baboy or hindi sa kanilang baboy. Umabot na almost 4 months na ang edad ng baboy na inalagaan nila, but they barely have an average of 100 kilos sa kanilang live weight. So wala man lang isa na umabot doon na 100 kilos na live weight. So that's really sad to observe na ganun ka haba yung pakain mo, ganun ka laki ng energy, yung proseso, yung pagod mo, yung oras mo, but then ganun lang din yung ending ng inalagaan mong fattener. So better think, in a way na, kasi para sa akin that's a smart thing to do right now, na mahal yung baboy, mahal yung kuha ngayon. So bakit ko patagalin yung pagbenta ko ng baboy kung kaya ko namang gawin in a short period of time, like 2 months and few days, then mabenta ko na. So yun lang yung yun lang yung ma-share ko mga kabagis regarding that. Now, after ko pakainin ng 30 days na starter, then that's the time i-switch ko siya sa grower. Remember, yung sabi ko nga is 2 months and few days ko lang siya maibenta. Now, depende na sa akin to estimate. I-estimate ko lang sa once matapos na sa starter na 30 days, then few days, mga ilang weeks lang mag-grower siya. Then, i-estimate ko yan ng mga kabagis kung enough na ba. Abot na ba ito ng 60? Almost 60 na ba ito? Then,
ibenta natin. Kasi nga, mas mabilis yung dapat ibenta yung baboy natin. Kasi mahal, napakamahal talaga yung feeds, grabe. And every time na magbili ako ng feeds, talagang ganun ako. Parang every week mayroong update, mayroong dagdag presyo sa feeds. And the only solution for me is to find ways, strategy na mapashorten ko yung pakain ng baboy na hindi pa rin siya hindi siya short, no, hindi siya bitin sa kanila, na at least short siya pero mayroong profit pa rin na magawa or makuha ko. So I hope this makes sense, no, mga kabagis, tong upload na to. And then again, yun lang, no, kung sabihin nyo anong number of days, weeks ang grower mo kung short period, again, pakainin mo lang sila sa mga ilang number of days or weeks na tingin mo pwede nang ibenta mo. But tingin mo kailangan pa siyang bigyan ng more grower para lalaki pa o bibigat pa, so you have to add more weeks, so then you can make it 2 months and 2 weeks, you can make it 2 months and 1 week. But sa akin is yung nabenta is 2 months and 3 days lang, and then ito na coming na dalawa is 2 months and 1 week. So yun yung mga kabagis yung ginawa ko. And that's it, no? That's it. So I hope that this video or upload makes sense with you. And please do like, comment, and subscribe to this YouTube channel, mga kabagis, for more videos like this. Thank you.